Sa isang liblib na barangay na napapalibutan ng mga bukirin at nyogan, nakatayo ang isang maliit na bahay na tila ilang beses nang nilabanan ng hagupit ng panahon. Ang bubong nito ay pinagtagpi-tagping yero. Ang dingding naman ay pinaghalong lumang kahoy at pinagdugtong-dugtong na plywood. Kapag umuulan, tumutulo ang tubig sa iba't ibang sulok ng bahay. Kapag malakas naman ang hangin, tila anumang oras ay maaari itong tangayin. Ngunit para kay Lolo Isko, yon ang pinakamahalagang bahay sa buong mundo. Doon kasi nakatira ang kanyang 3 apo na sina Lena, Carlo at Benji. Si Lolo Isko ay 68 taong gulang na. Maputi na ang kanyang buhok at bakas na sa kanyang mukha ang mahabang taon ng paghihirap. Malalim ang mga kulubot sa kanyang noo at nanginginig na minsan ang kanyang mga kamay. Ngunit sa kabila ng kanyang edad, hindi siya tumigil sa pagtatrabaho. 3:00 pa lamang ng madaling araw ay gising na siya. Tahimik niyang binubuksan ang lumang pinto upang hindi magising ang kanyang mga apo. Dahan-dahan siyang nagluto ng kaunting sinangag mula sa natirang kanin noong nakaraang gabi. Habang hinihipan niya ang maliit na kalan, napatingin siya sa mga batang mahimbing na natutulog sa iisang papag. Napangiti siya. "Sana balang araw, hindi na kayo maghirap," bulong niya. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas siya ng bahay. Sa ilalim ng punong mangga nakaparada ang kanyang pinakamahalagang pag-aari, isang lumang motorsiklo. Kalawangin na ito. May bahagi ng upuan na tinakpan na lamang ng karton at tape. May mga gasgas na sa katawan nito at halos araw-araw ay may bagong sira. Ngunit iyon lamang ang kanyang kabuhayan. "Kaibigan, huwag mo muna akong iiwan ha," sabi niya habang maraang hinihimas ang manibela. Ilang ulit niyang sinipa ang starter, ngunit ayaw mapaandar. Muli niya itong sinubukan at paulit-ulit pa hanggang sa wakas ay umandar na rin ang makina. Napabuntong hininga na lamang ang matanda. "Ay, salamat naman." Kagad siyang bumiyahe papuntang palengke. Mahigit 30 minuto ang kanyang biyahe. Madilim pa ang paligid at malamig ang hangin. Ngunit sanay na siya. Pagdating sa palengke, maingat niyang pinili ang mga gulay. Katulad ng mga talong, kamatis, sitaw, pechay, pati na rin kalabasa. Lahat ng kaya niyang bilhin gamit ang maliit niyang puhunan. Pagkatapos, ay sinakay niya ang mga ito sa magkabilang gilid ng motorsiklo. Nagsimula na naman ang isa na namang araw ng pakikipagsapalaran. Habang umiikot sa mga barangay, paulit-ulit niyang isinisigaw ang kanyang nakasanayang panawagan. "Sariwang gulay! Murang gulay! Bili na po kayo!" May mga bumibili, may mga tumatawad, at may mga lumalampas lamang. Ngunit hindi siya nawawala ng pasensya. Alam niyang bawat pisong kikitain niya ay napakahalaga. Pambili ng kanilang bigas, pambili ng gamot, at pambaon ng kanyang mga apo, maging panggasto sa paaralan. Pagsapit ng hapon, ay pagod na siya. Ngunit bago siya umuwi, dumaan muna siya sa eskwelahan ng mga apo. Nakita niya si Lenny na masayang lumalabas ng silid-aralan. "Lolo!" Tumakbo ito at niyakap siya. Kasunod naman sina Carlo at Benji. "Lolo, nakakuha po ko ng mataas sa math," masayang sabi ni Carlo. "Ako naman po, Lolo. Perfect po ako sa spelling," dagdag ni Benji. Lalong lumawak ang ngiti ni Lolo Isko. Parang nawawala ang lahat ng kanyang pagod tuwing nakikita niya ang kanyang mga apo. "Masaya ako para sa inyo mga apo. Mag-aral lang kayo ng mabuti ha." "Opo, Lolo." "Ang edukasyon ng tanging kayamanan na hindi mananakaw ni naman sa inyo."
Paulit-ulit niya itong sinasabi sa kanila. At iyon ang nagsisilbing inspirasyon ng tatlong bata. Habang naglalakad sila pauwi, walang nakapansin na may isang taong tahimik na nagmamasid sa kanila mula sa kabilang kalsada. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Tahimik lamang itong nakatingin kay Mang Isko at tila may malalim itong iniisip. Hindi alam ng matanda na ang simpleng araw na yon ang siyang magiging simula ng pinakamalaking pagbabago sa kanilang buhay. Ngunit bago tumating ang himala, kailangan muna nilang harapin ang unos na magpapaluha sa buong pamilya. At ang unos na yon ay mas malapit na kaysa sa kanilang inaakala. Lumipas ang mga araw na parang magkakapareho lamang. Madaling araw pa lamang ay gising na si Lolo Isko at gabi na kung siya ay makauwi. Ganito ang kanyang buhay sa loob ng napakaraming taon. Minsan ay naiisip niyang magpahinga na lamang. Total matanda na siya. Masakit na ang kanyang likod. Madalas na sumasakit ang kanyang mga tuhod. At kung minsan, ay hirap na siyang huminga kapag matagal na nakabilad sa araw. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang kanyang mga apo, agad niyang isinasantabi ang pagod. Hindi pa siya maaaring sumuko. Hindi pa. Isang gabi, habang kumakain sila ng simpleng hapunan na binubuo lamang ng ginisang gulay at kakaunting tuyo, napansin ni Lena na tahimik ang kanyang lolo. "Lolo, pagod po ba kayo?" tanong nito. Ngumiti si Lolo Isko. "Ay, hindi naman apo. Kaunti lang." Ngunit alam ng mga bata na hindi yon ang buong katotohanan. Kahit hindi nagsasalita ang kanilang lolo, nakikita nila ang mga pasa ng mga kamay nito. Nakikita nila ang pagngiwi nito kapag yumuyuko. At nakikita rin nila kung paano itong napapaupo sandali bago muling tumayo. "Lolo," mahina namang sabi ni Carlo. "Ano yun, apo?" "Kapag nakapagtapos po ako ng pag-aaral, bibili po ako ng bagong bahay natin." Napangiti si Mang Isko. "Aba, talaga ba?" "Opo, Lolo. Ako naman po, bibili po ako ng bagong motor para sa inyo." Dagdag naman ni Benji. Natawa na lamang ang matanda. "Ano naman ang bibilin mo, Lena?" Nag-isip sandali ang dalagita. Pagkatapos ay ngumiti. "Gusto ko naman pong maging guro." Napahinto si Mang Isko. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang anak na babae, ang ina ni Lena. Pangarap din itong maging guro noon. Ngunit hindi na ito natupad dahil sa maagang pagpanaw nito. Dahan-dahang hinawakan ni Mang Isko ang kamay ng kanyang mga apo. "Matutupad ninyo ang mga pangarap ninyo, mga apo." "Sana nga po." "Hindi sana." Tumingin siya sa tatlong bata. "Sigurado ako, matutupad niyo ito." Tahimik silang nagpatuloy sa pagkain. Ngunit sa loob-loob ni Mang Isko, may mabigat na takot na kanyang itinatago. Paano kung hindi niya kayanin? Paano kung magkasakit siya? Paano kung tuluyang masira ang kanyang motorsiklo? At paano na lang kung mawala ang tanging kabuhayan nila? Ayaw niyang isipin na yon. Ngunit araw-araw ay lalo itong bumabagabag sa kanya. Kinabukasan, muli siyang bumiyahe upang magbenta. Ngunit hindi pa siya nakakalayo nang makarinig siya ng kakaibang tunog mula sa makina. Napakunot ang noo niya. "Huwag naman sana." Ilang metro pa lamang ang kanyang nalalakbay nang biglang umusok ang makina. Napahinto siya. Kaagad siyang bumaba. Sinubukan niyang tignan ng sira, ngunit wala siyang sapat na kaalaman upang ayusin iyon. Maya-maya ay may dumaan na mekaniko. "Naku, matanda na talaga ang motorsiklo mo, Mang Isko. Pwede pa ba ito?" Napakamot sa ulo ang mekaniko. "Pwede pa naman po, pero hindi ko masasabi kung hanggang kailan." Parang may kumurot sa puso ng matanda. Alam niyang tama ito. Matagal nang dapat napalitan ang kanyang motorsiklo. Ngunit saan siya kukuha ng pambili? Ang kinikita niya ay halos sapat lamang para sa pagkain.
wala nang natitira para sa malaking gastusin. Matapos maayos pansamantala ang makina, ipinagpatuloy niya ang pagtitinda. Ngunit buong araw siyang balisa. Samantala, may isang taong muling nakamasid sa kanya. Mula sa kilid ng kalsada ay tahimik siyang pinagmamasdan. Ito ang parehong pulis na nakita ilang araw na ang nakakalipas. Si SPO3 Ramon Cruz. Napansin ito kung papaanong hirap na hirap si Lolo Isko sa pagtutulak ng motorsiklo kapag ito ay tumitirik. Napansin rin ito kung papaano nitong inuuna ang mga apo bago ang sarili. At lalo niyang napansin ang mapanganib na kalagayan ng lumang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, umalis na ang pulis. Ngunit hindi nawala sa kanyang isip ang matandang tindero. May kung anong bumabagabag sa kanyang damdamin. At hindi niya alam kung bakit. Samantala, habang pauwi si Mang Isko, kinagabihan, muli na namang umandar ng pabugso-bugso ang kanyang motorsiklo. Lumakas ang kanyang kaba. Pakiramdam niya ay malapit nang dumating ang araw na matagal na niyang kinakatakutan. Ang araw na tuluyan na siyang iiwan ng kanyang tanging kabuhayan. At kapag nangyari yon, hindi niya alam kung papaano niyang bubuhayin ang kanyang mga apo. Ngunit hindi niya alam na may mas mabigat pang pagsubok na naghihintay sa kanya. Isang pagsubok na magpapabago sa takbo ng kanilang buhay. At magsisimula yon sa isang ordinaryong umaga na hindi niya kailanman malilimutan. Dumating ang umagang tila karaniwan lamang. Gaya ng nakasanayan, madaling araw na naman na bumangon si Mang Isko. Tahimik niyang inihanda ang kanyang mga paninda habang natutulog pa ang kanyang mga apo. Habang inilalagay niya ang mga gulay sa magkabilang gilid ng motorsiklo, napansin niyang muli na namang may tumutulong langis mula sa makina. Napabuntong hininga siya. "Konting tiis pa, kaibigan," bulong niya sa lumang sasakyan. Pagkatapos ay pinaandar niya ito. Ilang ulit muna itong umupo bago tuluyang umandar. Muli niyang tinahak ang daan patungo sa palengke. Hindi niya alam na iba ang magiging takbo ng araw na yon. Buong umaga ay naging maayos naman ang kanyang pagtitinda. Maraming bumili ng kanyang mga gulay. May ilan pang regular niyang suki na sadyang naghihintay sa kanyang pagdaan. Masaya ang matanda dahil sa wakas ay makakauwi siyang may kaunting dagdag na kita. Maaaring makabili siya ng masarap na pagkain para sa kanyang mga apo. Maaaring makabili siya ng bagong notebook para kay Carlo. At baka sakaling maibili rin niya ng proyekto si Lena. Ngunit habang pauwi siya sa kanilang barangay, may napansin siyang nakahintong sasakyan sa gilid ng kalsada. Isang police patrol vehicle. Hindi niya yun gaanong pinansin. Ngunit ilang segundo lamang ang lumipas ay may pumara sa kanya. "Tabi po muna, tatay." Agad siyang huminto. Bahagyang kinabahan ng matanda. Lumapit ang isang pulis at agad niya itong nakilala. Ito ang lalaking ilang beses na niyang nakitang nakatingin sa kanya nitong mga nakaraang linggo. Si SPO3 Ramon Cruz. "Magandang hapon po," magalang nabati ni Lolo Isko. "Magandang hapon din po." Napansin niyang seryoso ang mukha ng pulis. May kakaiba siyang nararamdaman. Parang may masamang mangyayari. "Kayo po ba si Mang Isko?" "Opo, ako nga po." "Tignan lang po natin ang iyong sasakyan." Agad namang sumunod ang matanda. Sinuri ng pulis ang motorsiklo. Tinignan ang gulong, ang ilaw, ang makina, at ang preno. Makalipas ang ilang minuto, ay napabuntong hininga ito. "Mang Isko." "Yes po, sir." Hindi na po ligtas gamitin ang motorsiklong ito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Napayuko siya. Alam niyang totoo yun, ngunit wala siyang magagawa. "Pero ito lang po ang kabuhayan ko, sir." Natahimik ang pulis. Sandaling tumingin ito sa kanya bago nagsalita.
Kailangan po muna namin itong kunin. Parang tumigil ang mundo ni Mang Isko. Ano po? Kailangan po itong dalhin para sa kaukulang proseso. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya ay biglang nawala ang lakas ng kanyang mga tuhod. Pero sir, pakiusap po. Halos manginig ang kanyang boses. Yan lang po ang pinagkukuhanan ko ng kabuhayan naming pamilya. Natahimik ang paligid. Kahit ang ilang taong nakasaksi ay napatingin sa kanila. May 3 po akong mga apo. Bahagyang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Kung mawawala po yan, paano na po sila? Hindi kaagad sumagot sa SPO3 Ramon. Parang may kung anong pilit nitong nilalabanan sa loob. Ngunit nanatili itong tahimik. Maya-maya ay dumating na ang towing vehicle. At sa harapan mismo ni Mang Isko ay isinakay ang kanyang motorsiklo. Pakiramdam niya ay unti-unting dinuturog ang kanyang puso. Ilang taon niyang nakasama ang motorsiklong iyon. Ilang bagyo, ilang tag-init, ilang sakripisyo. Lahat ng alaala ay nakaukit doon. At ngayon ay mawawala na ito. Tuluyan nang bumuhos ang kanyang luha. Hindi niya na napigilan pa. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nakita ng mga tao ang matandang si Mang Isko na umiiyak na parang bata. Habang papalayo ang towing vehicle, para siyang nawala ng pag-asa. Pag-uwi niya sa bahay, ay nagtataka ang kanyang mga apo. Lolo, nasaan po ang motor? Hindi kaagad siya nakasagot. Tahimik siyang umupo sa lumang bangko. At doon niya sinabi ang nangyari. Unti-unting namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lolo, paano na po tayo? Mahinang tanong ni Benji. Walang maisagot ang matanda dahil yun din ang tanong niya sa kanyang sarili. Kinabukasan ay hindi siya nakapagtinda. Lumipas ang 1 araw, 2 araw, 3 araw. Unti-unting naubos ang kanilang naipong pera. Paliit ng paliit ang pagkain sa kanilang mesa. At bawat gabing lumilipas ay lalo lamang bumibigat ang kanilang pag-aalala. Ngunit sa kabila ng lahat, gabi-gabi pa ring lumuluhod si Mang Isko kasama ang kanyang mga apo. Sabay-sabay silang nananalangin. Hindi po namin alam ang inyong plano, Panginoon. Mahina niyang sampit. Pero nagtitiwala pa rin po kami sa inyo. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, may mga taong lihim na kumikilos. May mga pusong naantig at may isang plano na unti-unting nabubuo. Isang planong magpapayak sa kanya muli. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lungkot, kung hindi dahil sa isang himalang hindi niya kailanman inaasahang darating. 1 linggo na ang lumipas mula nang mawala ang lumang motorsiklo ni Mang Isko. Sa loob ng 7 araw, tila 7 buwan ang lumipas sa kanilang pakiramdam. Unti-unti nang nauubos ang kanilang maliit na ipon. Ang dating simpleng hapunan ay lalo pang naging payak. Minsan ay asin at kanin na lamang. Minsan naman ay sabaw na may kaunting gulay. Ngunit walang reklamo ang 3 mga apo. Alam nilang mas mabigat ang pasa ng kanilang lolo. Gabi-gabi ay lihim na umiiyak si Mang Isko kapag tulog na ang kanyang mga apo. Nauupo siya sa lumang silya sa labas ng bahay at tahimik na nakatingin sa kalangitan. Anak, bulong niya, habang naaalala ang kanyang yumaong anak. Ipinangako kong aalagaan ko ang mga bata. Saglit siyang napahinto. Tulungan mo ako. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, pakiramdam niya ay wala na siyang magawa. Samantala, sa kabilang bayan, may isang pulis na abala rin sa pag-iisip. Nakaupo si SPO3 Ramon Cruz sa kanyang opisina. Nasa kanyang harapan ang ilang litrato. Mga larawang kuha habang nagtitinda si Mang Isko. Mga larawang kuha kasama ang kanyang mga apo. At isang larawan ng kalawangin nitong motorsiklo. Napabuntong hininga siya.
Hindi niya makalimutan ang pag-iyak ng matanda noong araw na kunin nila ang sasakyan. Lumapit ang kanyang kasamahan na si Police Corporal de la Peña. "Kamusta na ang proyekto natin?" Napatingin si Ramon. "Ayun, dahan-dahan ang umuusad." "Marami na bang tumutulong?" Tumango siya. "Mas marami kaysa sa inaasahan ko." Ilang linggo bago pa man nila kunin ang motorsiklo, napansin na ni Ramon ang kalagayan ni Mang Isko. Halos araw-araw niya itong nakikitang nagtutulak ng sarang motorsiklo. Nakikita rin niya kung paano nitong inuuna ang mga apo kaysa sa sarili. Dahil dito, naisip niyang gumawa ng paraan. Ngunit alam niyang hindi sapat ang sarili niyang pera. Kaya naman lumapit siya sa ilang mga negosyante, mga kaibigan, mga opisyal ng barangay, maging ilang dating estudyante na ngayon ay matagumpay na sa buhay. Isa-isa niyang ikinuwento ang buhay ni Mang Isko. Isa-isa ring naantig ang kanilang mga puso. May nagbibigay ng pera, may nagbibigay ng mga materyales, at may nag-alok ng tulong. May nagkusang magbahagi ng kanilang oras. Hindi nagtagal ay nabuo ang isang plano. Ngunit mahigpit nilang itinago ito. Ayaw nilang malaman kaagad ni Mang Isko. Gusto nilang maging tunay na sorpresa. Samantala, sa bahay ng matanda, lalo pang tumindi ang kanilang pagsubok. Isang gabi, ay nadatnan ni Lena ang kanyang lolo na inuubo ng malakas. "Lolo!" Mabilis siyang lumapit. "Huwag kayong mag-alala po. Ayos lang ako." Ngunit halatang hindi. Namumutla na ang matanda. Pagod na rin ang kanyang katawan. Kinabukasan, ay sinubukan niyang maghanap ng pansamantalang trabaho. Nagkargador siya sa palengke. Nagbuhat ng sako. Naglinis ng pwesto. Kahit masakit ang likod, kahit hirap siyang huminga, ginawa niya ang lahat. Pag-uwi niya ay halos hindi na siya makatayo. Tahimik na pinagmamasdan siya ng mga apo. At sa unang pagkakataon, nakita nilang tila nawawala na ang dating sigla ng kanilang lolo. Nang gabing iyon, sama-sama silang nagdasal. Habang nakalood sila sa lumang sahig, walang nakapansin na may isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bahay. May ilang mga taong bumaba. Tahimik nilang tinignan ang bahay. Tahimik nilang pinagmasdan ang pamilya. At nang makita nila ang 4 na taong magkakahawak kamay habang nananalangin, marami sa kanila ang napaluha. Isa sa mga ito ay si SPO3 Ramon. Napayuko siya. Lalo niyang napatunayan na tama ang kanilang ginagawa. Kailangan nilang maibalik ang pag-asa sa pamilyang ito. Kailangan nilang maipadama na hindi ang mga ito nag-iisa. Makalipas ang 2 araw habang nag-aalmusal si Mang Isko, biglang tumunog ang lumang cellphone na minsan lamang magamit. Nagkatinginan silang lahat. Bihira silang makatanggap ng tawag. Dahan-dahang sinagot ni Mang Isko ang telepono. "Hello po." Narinig niya ang isang pamilyar na boses. "Mang Isko?" "Opo, ako nga po ito." "Maaari po ba kayong pumunta bukas sa istasyon ng pulis?" Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nakilala niya ang boses. Ito ay si SPO3 Ramon. Nanginig ang kanyang kamay. Bakit po?" May ilang segundong katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita muli ang pulis. "May mahalaga po kaming kailangang ipakita sa inyo." Hindi na nakapagtanong pa si Mang Isko. Naputol na ang tawag. Buong magdamag ay hindi siya nakatulog. Samot-saring tanong ang umiikot sa kanyang isip. Kung may multa ba? Kung may problema ba sa kanyang mga papeles? At may kailangan ba siyang bayaran? O tuluyan na bang mawawala ang kanyang motorsiklo? Ngunit hindi niya alam na ang pagpunta niya sa istasyon kinabukasan ay siyang magpapabago hindi lamang ng kanyang kabuhayan, kung hindi ng buong buhay nilang mag-anak. Kinabukasan ay maagang nagising si Mang Isko. Halos hindi siya nakatulog buong gabi. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang tawag ni SPO3 Ramon. Ano kaya ang naghihintay sa kanya sa istasyon? May problema kaya? May multa bang kailangan niyang bayaran? O tuluyan nang mawawalan ang kanyang motorsiklo? Mga bagay na kanyang naiisip buong gabi.
Kinabukasan, habang naglalakad siya papunta sa bayan, mas lalo siyang kinakabahan. Kasama niya ang kanyang mga apo, sina Lena, Carlo at Benji. Walang imika ng apat. Bawat isa ay may kanya-kanyang pangamba. Pagdating nila sa istasyon ng pulis, ay agad silang nagtaka. Maraming sasakyan ang nakaparada. May mga taong nakatayo sa labas. May ilang negosyante, mga opisyal ng barangay, mga guro, at maging ilang mga mamamahayag. Nagkatinginan silang pamilya. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. "Lolo, bakit parang may programa?" bulong ni Benji. Napailing lamang si Mang Isko. Maya-maya ay lumapit si SPO3 Ramon. Ngunit ngayon ay hindi seryoso ang kanyang mukha. Ngumiti ito. Isang mainit at taos-pusong ngiti. "Mang Isko, salamat po at dumating kayo." "Sir, ano po ba ang nangyayari?" Hindi kaagad sumagot ang pulis. Sa halip ay marahan itong hinawakan ng balikat ng matanda. "Lolo Isko," bahagyang nanginig ang boses nito. "Humingi po muna kami ng paumanhin, lalo na po ako." Naguguluhan ng matanda. Paumanhin po para saan?" "Sa sakit at pag-aalalang naidulot namin noong kunin namin ang inyong motorsiklo." Natahimik ang paligid. Lahat ng naroon ay nakatingin sa kanila. At lalo pang naguluhan si Mang Isko. Pagkatapos ay ngumiti si Ramon. "Pero may dahilan po ang lahat kung bakit namin ginawa yon." Dahan-dahan siyang itinuro nito sa likuran. Napalingon ang matanda. At doon, tuluyan siyang natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata. Parang tumigil ang oras. Sa gitna ng bakuran ng istasyon, ay nakaparada ang isang makintab at bagong-bagong tricycle. May malinis na bubong. May maluwag na lalagyan ng paninda. May bagong gulong. At sa harap nito ay may malaking karatula. Lolo Isko Gulay Express. Hindi kaagad nakapagsalita ang matanda. Napaatras pa siya ng isang hakbang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano po ito?" Unti-unti nang namuo ang luha sa kanyang mga mata. Lumapit sa SPO3 Ramon. "Ito po ay para sa inyo, Lolo Isko." Dahil doon, ay tuluyan ang bumagsak ang luha ni Mang Isko. Hindi po," mahina niyang sabi. "Hindi po maaaring para sa akin ito." Ngunit tumango ang pulis. "Para po talaga sa inyo ito, Lolo Isko." Ipinaliwanag ni SPO3 Ramon ang lahat. Kung papaano nilang napansin ang kanyang sakripisyo. Kung papaano nilang nakita ang pagmamahal niya sa kanyang mga apo. Kung papaano silang naantig sa kanyang pagsisikap kahit matanda na. At kung papaanong nagtulungan ng mga negosyante, opisyal ng barangay, at mga mabubuting mayayaman upang mabili ang tricycle. Habang nagsasalita ang pulis, lalo lamang umiyak si Mang Isko. Pati ang kanyang mga apo ay hindi na rin mapigilan ang kanilang mga luha. Ngunit hindi pa pala yun ang pinakamalaking sorpresa. Biglang lumapit ang punong guro ng paaralan ni Lena. May hawak itong isang folder. "Mang Isko, meron pa po kaming isa pang magandang balita." Napakunot noo siya. Ngumiti naman ang punong guro. "May isang hindi nagpakilalang donor na nangakong sasagutin ang pag-aaral ng inyong 3 apo hanggang sa sila ay makapagtapos." Biglang natahimik ang buong paligid. Maging si Lena ay napatakip sa kanyang bibig. Si Carlo naman ay napaiyak, habang si Benji ay maigpit na yumakap sa kanyang lolo. At si Mang Isko naman, parang hindi na niya alam kung papaanong tatanggapin ang lahat ng biyayang iyon. Pakiramdam niya ay nananaginip lamang siya. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Tanging mga luha lamang ang patuloy na umaagos sa kanyang mukha. Maya-maya ay tumingala siya sa langit. At sa pagitan ng kanyang mga hikbi, ay nasambit niya ang mga salitang matagal na niyang kinikimkim. "Salamat po, Panginoon ko. Maraming salamat po." Napaluhari ng maraming taong naroroon, sapagkat alam nilang hindi nila basta tinulungan ng isang matanda. Tinulungan nila ang isang taong buong buhay na nagsakripisyo para sa iba. At ngayon,
Panahon na upang siya naman ang pagpalain. Makalipas ang ilang mga taon, isa na sa pinakakilalang nagtitinda ng gulay sa kanilang lugar si Mang Isko. Dahil sa kanyang bagong tricycle, mas marami na siyang naaabot na barangay. Mas lumaki na rin ang kanyang kita. Unti-unti nilang naayos ang kanilang bahay. Ang dating tumutulong bubong ay napalitan. Ang dating sirang dingding ay naayos. At higit sa lahat, hindi na sila natutulog ng gutom. Samantala, patuloy na nagsisikap sa pag-aaral sina Lena, Carlo at Benji. Naging consistent honor student si Lena. Nanguna naman si Carlo sa kanilang paaralan, habang si Benji ay patuloy rin na nag-aaral dahil ang pangarap niya ay maging isang inhinyero balang araw. At sa tuwing may nagtatanong kay Mang Isko kung papaano niyang nalampasan ang lahat ng pagsubok, iisa lamang ang kanyang sagot. Kapag mabuti ang iyong puso at hindi ka sumusuko, may mga biyayang darating sa parang hindi mo inaasahan. Napakabuti ng Panginoon. Siya ang nagbigay ng lahat ng ito. Pagkatapos ay titingala siya sa langit, ngingiti, at maaalala ang araw na akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit yun pala ang simula ng pinakamagandang kabanata ng kanyang buhay. Dahil kung minsan, ang biyayang ipinagdarasal natin ay hindi kaagad dumarating. Ngunit kapag dumating ang mga ito, para silang tunay na hulog ng langit. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang kwento ay nagtuturo na ang tunay na pagmamahal ay nasusukat sa sakripisyo at hindi sa yaman. Ipinakita ni Mang Isko na kahit mahirap ang buhay, hindi siya sumuko sa kanyang responsibilidad na palakihin at paaralin ang kanyang mga apo. Sa kabila ng kanyang katandaan, patuloy siyang nagsikap dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Ipinapaalala rin ng kwento na ang kabutihan at pagtitiyaga ay hindi masasayang. Maaaring hindi kaagad nakikita ang bunga ng ating paghihirap. Ngunit darating ang panahon na ito ay gagantimpalaan sa paraang hindi natin inaasahan. Higit sa lahat, ipinapakita ng kwento na may mga taong handang tumulong sa mga nangangailangan. Ang malasakit, pagkakaisa, at pagmamahal sa kapwa ay kayang magbago ng buhay ng isang tao. Huwag mawala ng pag-asa sa gitna ng pagsubok. Patuloy na magsikap, manampalataya, at gumawa ng mabuti. Sapagkat ang bawat sakripisyo at kabutihang ginagawa natin ay may nakalaang biyaya sa tamang panahon. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakita ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.